Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Alang araw Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Staff Sergeant Ryan C. Sarlania. At Police Corporal Jason Diguerto, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa unang balita, mahigit 1 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa ikinasang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dyan po sa Davao de Oro. Yan ang tinutukan ni Patrolman Kit Murao. Arestado ng CIDG Davao de Oro Provincial Field Unit kasama ang iba pang PNP operating units ang 2 individual matapos maaktuhan ng iligal na transaksyon ng mga smuggled na sigarilyo habang nagsasagawa ang mga otoridad ng operasyon laban sa isang wanted na individual sa barangay Maparat, Compostela, Davao de Oro noon lamang Biyernes. Ang mga naaresto ay kinilala na sina Minso Kasan Pansar, 36 na taong gulang at Halaludin Manalukon Pansar, 24 na taong gulang na parehong residente ng nasabing barangay. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 43 master cases ng smuggled na sigarilyo at 50,000 piso bilang bayad sa 2 master cases. Ang mga nakumpiska ay may tinatayang halagang 1,125,000 pesos. Samantala, sa naunang operasyon, naaresto si Joseph Elardo Lijo na subject ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 10593 or an act providing for the regulation of the cutting of coconut trees, its replenishment, providing penalties therefore, and for other purposes. Dinala ang mga naaresto sa tanggapan ng CIDG Davao de Oro PFU habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay iturn over sa Bureau of Customs 11 para sa pagsusuri at kustudiya. Samantala, si Minso at Halaludin ay naharap sa kasong paglabag sa RA 10643 o illegal selling of cigarettes without standard graphic health warning, habang si Linjo ay pansamantalang nakapiit bago ibalik ang warrant mula sa pinanggalingang korte. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Kit Murao, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Kate Murao. Arestado ang 2 tulak na iligal na droga na kabilang sa high-value individual
matapos makuhanan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Lagao, General Santos City. Ang ulat mula kay Patrolman Nerwin J. Medellin. Dakong alas 11 ng umaga nitong Agosto 21, nang ikasa ng PIDEA 12 katuwang ang mga operatiba ng Jensan Police Station 3 at Regional Intelligence Division 12 ang Anti-Illegal Drug Entrapment Operation laban sa dalawang high-value individual na kinilalang sina alias Moder, si alias Suharto, na kapwa-residente ng Barangay Baruraw, Sultan sa Barungis, Maguindanao, kung saan isang undercover agent ang nagawang makipag-transaction sa dalawang high-value individual at nang tanggapin nila ang marked money at budel money mula sa police pusher buyer, kapalit ang isang plastic sachet ng inihinalang shabu, ay agad silang dinamba ng mga operatiba sa Barangay Lagao, General Santos City. Kasabay ng pagkakatakip ng dalawang high-value individual, ay nakumpiska mula sa kanila ang 10 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng inihinalang shabu na may kabuuang bigat na 50 gramo na nasa 340,000 piso ang halaga. Dahil rito ay maharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Samantala, tinatayang 80,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat sa buy-bust operation na isinagawa ng Malabon PNP kung saan 2 sospek ang arestado. Yan ang ibabahagi sa atin ni Police Staff Sergeant Jasmine Lucero. Nasabat sa 2 lalaking sospek ang tinatayang 80,920 na halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Malabon City Police Station. Pinangalanan ng mga ito na sina John Edward Miralles, 37 years old, na kasalukuyang naninirahan sa Topda Street, Barangay 8, Caloocan City, at Isagani Calidro, 44 years old, na naninirahan sa Barangay Lungos, Malabon City. Nasamsam ng mga pulisya sa nasabing operasyon ng 3 pakete ng illegal na droga, isang 500 at isang piraso ng kulay berdeng coin purse. Isinailalim sa drug test ang mga nadakip na sospek na pansamantalang nakakulong sa custodial facility ng Malabon City Police Station upang kaharapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Police Staff Sergeant Jasmine Lucero. Alagad ng batas, tagataguyod na balitang pulis. Salamat, Staff Sergeant Lucero. Timbog naman ang top 8 provincial most wanted person sa kinasang operasyon ng mga otoridad sa kaso nitong statutory rape sa Santiago, Ilocos Sur. Staff Sergeant Marvin J. Romero sa report. Timbog ang isang lalaki na tinuguri ang top 8 provincial most wanted persons sa Santiago, Ilocos Sur. Ang suspek ay kinilala na si Reynon, 21 taong gulang, walang trabaho at nakatira sa nasabing bayan. Nahaharap ang suspek sa kasong statutory rape na walang nirekomendang piyansa. Patuloy naman ang Santiago PNP sa pagpapanatili ng kaayusan ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent for Staff Sergeant Marvin J. Romero. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Romero. Samantala, taniman naman ng marijuana ang matagumpay na sinira ng PNP Special Action Force sa probinsya ng Kalinga. Nakasubaybay dyan si Patrolman Janine Dais Palasi. PNP SAF, tagumpay sa pagsira ng taniman ng marijuana sa probinsya ng Kalinga. Nagresulta sa pagkakatuklas at pagkasira sa isang marijuana plantation sa Barangay Apatan, Pinukpok, Kalinga, ang joint operation na isinagawa ng 141st Special Action Company, 14th Special Action Battalion, PNP SAF,
kasama ang Pinukpok Municipal Police Station, 153rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 15, 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company, iba pang unit ng PNP at Philippine Army. Ang nasabing taniman ng marijuana ay may sukat na 150 square meters na may 1,200 fully grown marijuana na may estimated standard drug price na nagkakahalaga sa 240,000 pesos. Natuklasan rin ang dalawang marijuana plantation sa Barangay Butbot Property Layan, Kalinga sa isa pang operasyon na isinagawa ng 141st SAC 14 SAP sa bisa ng pakikipagtulungan sa Lubwagan MPS, Kalinga Provincial Police Office, Provincial Intelligence Unit at PIDEA Kalinga. Ang lupa ay umaabot sa kabuang sukat na halos 2,300 square meters at naglalaman ng 34,500 fully grown marijuana na nagkakahalaga ng 6,900,000 pesos. Inalis at sinunog sa mismong lugar ang mga tanim na marijuana na nakatanim sa mga komunidad na ito. Ang mga sampol mula sa mga sinirang halaman ay isusumite sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri. Ang dedikasyon ng PNP-SAF sa kanilang mandato ay minsan na namang pinatunayan ng mga operasyong ito. Dagdag pa, patunay ito sa epektibo at matagumpay na operasyon ng PNP-SAF at iba pang ehensya ng pulisya sa pagpapatupad ng batas kontra sa iligal na kalakalan, pagtatanim at distribusyon ng droga, lalo na sa mga liblib at mga rural na lugar. Mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maasahan anumang oras. Ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Dais Palasi. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Palasi. Top 10 most wanted person ang timbog sa sinagawang operasyon ng mga otoridad sa Cebu City dahil sa kaso nitong kaugnay sa ilegal na droga. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Edmerson Lapitan. Arestado ng kapulisan ang tinuturing na top 10 most wanted person ng probinsya ng Cebu sa kasong kaugnay sa ilegal na droga sa operasyon na inilatag sa Barangay Carmelo, Tuburan nito lamang linggo. Sa pangunguna ng mga miyembro ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Cebu Police Provincial Office at sa pakikipag-ugnayan ng matauhan ng Provincial Intelligence Unit at ng Tuburan Municipal Police Station, tagumpay na inilatag sa akusado ang warrant of arrest na inisyu ng Honorable Ruben Fermin Altubar, Presiding Judge ng RTC 7th Judicial Region, Branch 29 ng Toledo City. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Judimar F. Bonilla, First Commander ng 1st PMFC ang naaresto na si alias Oming, 26 na taong gulang, residente ng nabanggit na lugar. Sa warrant of arrest, naharap ang akusado sa paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng RA 9165 na walang rekomendadong piyansa. Nakakulong ngayon ang akusado sa Tuburan Municipal Police Station. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Mahigit kalahating milyong pisong halaga naman ng shabu ang nasabat sa isang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Antipolo, Rizal. Nakatutok dyan si Patrolman Marvin Nabila. Sa pinaigting na operasyon kontra iligal na droga, nakumpiska ang tinatayang higit sa 500,000 pisong halaga ng shabu sa CMA Market, Barangay de la Paz, Antipolo City, Rizal nitong ika-18 ng Agosto, taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Bakay, nagsagawa ang mga operatiba ng Antipolo PNP ng anti-illegal drug bypass operation sa nasabing araw at lugar na nagresulta sa pagkakadakip ng isang high-value individual sa pagbebenta ng illegal na droga. Kinilala ng Antipolo PNP si alias Bubu, 43 anyos at pawang nakatira sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Napag-alaman din ng pulisya na ito ay naharap na sa dating kaso at nag-acquit ito noong October 2019. Nakumpiska naman mula sa suspect ang isang pakete at isang nakatali na plastic na may lamang hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na humigit kumulang 80 gramo na nagkakahalaga ng mahigit 541,000 pesos. Ang mga ebidensya ay dinala sa Rizal Provincial Forensic Unit para sa tamang dokumentasyon at disposisyon.
Samantala, kasalukuyan naman nakapiit ang suspect sa Antipolo Custodial Facility na naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Marvin Avila, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Avila. Walang kawala naman ang top 1 most wanted person, municipal level matapos maaresto ng Baknotan PNP sa probinsya ng La Union. Nakibalita dyan si Patrolman Joshua Jimenez. Bagsak kulungan ang nakatalang top 1 most wanted person municipal level matapos mahuli sa isirguang operasyon ng Baknotan PNP sa Baknotan, La Union nito lamang Martes, ika-22 ng Agosto taon kasalukuyan. Nakilala ang suspect na si alias Tony, 58 taong gulang at pawang residente sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Felipe D. Ruiz Jr., hepe ng Baknotan Municipal Police Station, naaresto ang suspect bandang alas 12:58 ng umaga sa kasong statutory rape at walang inirekomendang piyansa. Ang operasyon ng Baknotan PNP ay naging matagumpay dahil sa pakikipagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Joshua Jimenez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Jimenez. Tumako naman tayo sa balita mula sa Central Luzon. 6 na komunistang teroristang grupo ang kusang nagbalik loob sa First Nueva Ecija Provincial Mobile Force Company sa bayan ng Gabaldon. Ang magandang balita, ibabahagi niyan sa atin ni Police Corporal Giselle Rivera. Nagbalik loob ang 6 na dating komunistang teroristang grupo sa First Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija PNP na kung saan ginanap sa Barangay Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Ito ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Cornelio D. Ordanza, Force Commander ng First Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija PNP. Matagumpay na naisakatuparan ang pagbabalik loob ng mga 6 na dating komunistang teroristang grupo at lumagda ng oath of allegiance to the government na nagpapatunay sa pagtalikod sa maling gawain ng mga makakaliwang grupo. Samantala, nagbigay ng food packs ang kapulisan ng Nueva Ecija na kung saan kaugnay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na programa ng ating pamahalaan. Sinisiguro ng First PMFC Nueva Ecija PNP ang kanilang walang humpay na paghihikayat sa ating mga kababayan na kasapi sa CPP, NPA, NDF na magbalik loob sa ating pamahalaan. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Arestado ang isang babae matapos maaresto ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa kaso nitong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Abangan ang report mula kay Patrolwoman Maria Danica Bungo. Isang babae ang nadakip sa Phase 10B, Block 65, Langit Road, Barangay 176 ng Bagong Silang, Caloocan City. Alas 3 ng hapon nito lamang August 14, 2023 sa kasong violation of Section 13, Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Possession of dangerous drugs during parties, social gatherings or meetings at may edad na 26 na taong gulang. Sa inihaing warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 123 ng Caloocan City, issued by Honorable Presiding Judge Remigio M. Escalada Jr. at may kaukulang piyansang 200,000 piso. Ito ay matagumpay na inaksyonan ng 3rd Mobile Force Company Forward Base ng RMFB NCRPO. Katuwang pa rin ang F2 o Intelligence Section Unit,
RID NCRPO, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Mario Pagulayan Malana, Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion. Ang akusado ay dinala naman sa Barangay 176 Caloocan City for blatter at pansamantalang nakadetain sa custodial facility ng Intelligence Section Unit ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Mula sa tanggapan ng RMFB NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Danica Bakal Subunggo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Samantala, isang pasahero na may kasong 11 counts ng qualified theft ang hindi nakaligtas sa mga tauhan ng PNP Aviation Security Group dyan po sa Pagadian Airport. Ang report mula kay Patrolman Christian Austria. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng Aviation Security Unit 9 Pagadian Airport Police Station, Pagadian City Police Station at ABSI Group Special Operations Unit ang isang pasahero na may 11 kaso ng qualified theft nang lumapag ito sa Pagadian Airport mula Manila nito lamang Lunes, ika-21 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang pasahero ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Joel Gonzaga Versede, Acting Presiding Judge RTC 9 9th Judicial Region, Pagadian City, dated August 18, 2023, na may nakatakdang piyansang 24,000 piso para sa bawat bilang ng nasabing paglabag. Ipinaalam sa sospek ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at karapatan sa wikang kanyang naiintindihan, matapos ito ay dinala siya sa tanggapan ng Pagadian City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang PNP Aviation Security Group ay patuloy sa pakikipagtulungan sa iba't ibang unit ng PNP upang mahuli at mapanagot ang mga individual na may nakabinbin na kaso na dumaraan sa ating mga paliparan sa bansa. Mula dito sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako si Patrolman Christian Austria, nag-uulat para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. 3 tulak naman ng illegal na droga ang arestado sa kinisang bypass operation ng Leyte PNP at PDEA 8 sa Isabel, Leyte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sherry-Ann Masi. Arestado ang 3 tulak ng droga sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay Matlang, Isabel, Leyte. Kinilalang mga suspek na sina Williard Josart Lizardo na pawang mga residente ng Barangay Matlang, Isabel, Leyte. Bandang 8:35 ng gabi ng kasang operasyon ng pinagsanib puwersang tauhan ng Isabel Municipal Police Station at PDEA 8 na nagresulta sa pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu mula sa mga suspek na tumitimbang ng 13 gramo at may standard drug price na 88,400 pesos. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Balik kulungan naman ang isang lalaki matapos madakip ulit ng mga tauhan ng Southern Police District dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Police Staff Sergeant Mary Rose Daet sa report. Inaresto sa pangalawang pagkakataon ang isang binata sa Makati City dahil sa pagtutulak umano ng iligal na droga. Hindi na nakapalagpas si alias Rob, 26 na taong gulang, nang arestuhin sa ginawang bypass operation sa Barangay Tejeros, Makati City mag-aalas 12 ng gabi. Sa ikinasang joint operation ng Station Drug Enforcement Unit kasama ang Substation 1 ng Makati City Police Station. Ito ay matapos makabili ng isang pirasong pakete ng shabu ang nagpanggap na police posture buyer laban sa kanya. Nakumpiska sa operasyon ng 4 na selyadong pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 10,200 pesos, 500 pisong bypass money at isang cellphone. Ayon pa kay Chief of Police, Police Colonel Edward M. Cotillog, 5 taon ang nakararaan nang maaresto din si alias Rob dahil sa pagbebenta din umano ng iligal na droga. Nakapiit na ang sospek sa Makati City habang inihahanda na ang isasampang reklamong may kaugnayan sa iligal na droga.
Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Meros Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daip. Isang car wash boy na tulak ng iligal na droga ang kalaboso sa bypass operation ng mga otoridad sa Novaliches, Quezon City. Nakasubaybay dyan si Patrolwoman Jasmine Sayo. Arestado sa ikinasang bypass operation ang isang lalaki pasado alas 12 ng hating gabi sa isang car wash station sa kahabaan ng Quirino Highway, Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City matapos mahulihan at magbenta ng hinihinalang droga. Kinilala ang suspect na si alias Boss, 35 anyos. Car wash boy sa nasabing lugar. Napag-alaman din na ang suspect ay kasama sa drug watch list. Na-recover sa suspect ang 4 na selyadong pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 2 gramo na nagkakahalaga ng 10,200 pesos, isang kaha ng sigarilyo, cellphone at bypass money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Novaliches Police Station ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 Section 5 and 11 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Campo Karingal, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jasmine Sayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sayo. Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa isang individual sa isinagawang bypass operation ng PNP dyan po sa Naga City. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Adrian Dayao. Tinatayang 612,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska sa isang lalaki sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Naga City Intelligence Drug Enforcement Unit sa isang Tours and Hotel sa Magsaysay, Naga City. Kinilala ni Police Colonel Dezon A. Pacalso, Naga City Director, ang suspect na si Ronel, 42 anyos at residente ng Barangay Trabuco, Naga City. Bandang alas 4:40 ng hapon nang isinagawa ang operasyon ng pinagsalib ng mga operatiba ng Naga City Intelligence Drug Enforcement Unit at Naga City Police Station 6 sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA Regional Office 5. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa suspect at nakumpiska ang 17 selyadong plastic sachet na pinaghinalaang shabu na tumitimbang na 70 gramo at may street value na 612,000 pesos. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy ang operasyon ng Naga City PNP sa kampanya kontra illegal na droga upang mahuli ang mga taong nagbebenta at nagpapakalat nito. Mula rito sa rehiyon ng Bacollandia, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Adrian Dayao, ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayao. Samantala, DOJ Circular Number 20, training naman ang inilunsad ng Eastern Police District sa Pasig City. Alamin natin yan sa report ni Patrolwoman Melin Loqueyas. Upang mas mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng kapulisan at prosekusyon, sumailalim ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa isang training patungkol sa DOJ Circular 20 dito sa Barangay Buting, Pasig City. Ang nasabing training ay pinaunlakan at lugod na sinuportahan ng District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Azueta at nagbigay ng kanyang pambungad na mensahe. Ibinahagi naman ng Chief City Prosecutor ng Pasig City na si Prosecutor Ray B. Dumlao II ang history and importance of Department Circular Number 20. Bago simulan ang lecture proper ay nagkaroon ng commemorative photograph and health break ang lahat ng mga kalahok. Sa madaling sabi, nandito po ang Prosecutor's Office para aalalay sa ating mga kapulisan para mabuo o kaya mapalakas ang ating ebidensya para lumakas ang ating prosecution, pagpo-prosecute ng kaso pag may sampa na po ang kaso sa ating korte. Ang training na ito ay may layuning mas mahasa pa ang kapulisan sa larangan ng investigasyon at prosekusyon para mas mabigyan diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng kriminalidad. This is a new development and welcome development
for our police investigators, so that we can really bring good cases before the court. So with the help of the prosecutors in the active role of this prosecutor in the case build-up, we can really assure that there's a increase in case conviction, so that justice will prevail. Maraming salamat sa initiative ng ating DOJ for the training provided to our PNP personnel. Rest assured ang ating mga kababayan that the PNP will really work hard in terms of investigation so that we can have a higher case solution efficiency with the help, active role of the prosecutors. Ang magandang aktibidad na ito ay sinimulan ng Pasig City Police Station sa ilalim ng pamumuno ng Chief of Police na si Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. at susundan naman ng iba pang City Police Station sa buong Metro East. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melin Bilokyas. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman. Dalawang kalalakihan ng walang kawala ngayon matapos maaresto ng mga otoridad dyan sa Barangay Ilagan City, Isabela, sa kasong kaugnay sa illegal na droga. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Raymart Paul Almondia. Huli sa bypass operation ng dalawang kalalakihan sa lungsod ng Ilagan na nagbebenta ng hinihinalang shabu. Ikinasa ang operasyon sa Barangay Sentro, Poblacion, City of Ilagan, Isabela, dakong alas 3 ng hapon ng ika-21 araw ng Agosto sa taong kasalukuyan laban sa dalawang individual na kinilalang si alias Kopong, hindi tunay na pangalan, 20 taong gulang, walang asawa at residente ng Barangay Namnama, City of Ilagan, Isabela, at alias Raul, hindi tunay na pangalan, 23 taong gulang, walang asawa at residente ng Barangay Bagumbayan, City of Ilagan. Nakuha sa direktang pagmamay-ari at kontrol ng kustodiya ng mga sospek ang 3 pirasong silyadong plastik na naglalaman ng hinihinalang shabu at 1 piraso ng tunay na 500 piso. Sa kasalukuyan ng mga sospek ay nasa kustodiya na ng Ilagan Component City Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing matagumpay na operasyon ay patunay na ang kapulisan ng Ilagan kasama ang iba't ibang unit ng PNP ay hindi tumitigil sa pag-aresto at paghahain ng kaso laban sa mga may pananagutan sa batas, kaya hinihikayat nito ang publiko na makipagtulungan at ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga katulad na kaso para sa mas mapayapang komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Isang lalaki naman ang arestado sa kinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang detalye ng balita, ibahagi mo, Patrolman Justin Mamolo. Arestado ang isang suspect sa ikinasang buy-bust operation sa Nauhan Oriental, Mindoro pasado alas 11 ng umaga nitong August 23, 2023. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Special Operations Unit 4B PIDEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Angelica Starlight Rivera, SOU Commander, kasama ang Regional Drug Enforcement Unit Oriental Mindoro, Provincial Drug Enforcement Unit Oriental Mindoro at ang Regional Intelligence Unit 4B. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 30 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos, buy-bust money at isang weighing scale. Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PIDEG, ang naarestong suspect na si alias Jose, 33 years old, residente ng Barangay Poblacion 3, Nauhan Oriental, Mindoro. Ang nasabing drug suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan. At siya ay pansamantalang nakakulong sa detention facility ng PIDEG SOU 4B para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Samantala, mahigit 80,000 pisong halaga naman ng shabu
ang nasabat ng mga tauhan ng Eastern Police District sa Pasig. Samantalang arestado ang isang lalaki. Patrol Woman Reynan Jade Gravera sa report. Alas 11 ng gabi nito lamang Martes, huli sa drug bypass operation na ikinasa ng mga operatiba ng EPD sa pangunguna ng District Drug Enforcement Unit sa Barangay Rosario, Pasig City. Nasabat mula sa sospek ang mahigit kumulang 12.3 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 83,640 pesos. Kinilala ang sospek na si alias Nald, 40 anyos at residente ng Pinagsama, Taguig City. Matapos maimbentaryo ng mga otoridad ang nakumpiskang iligal na droga, kanilang isinumite ito sa kaukulang tanggapan ng EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon. Habang ang naarestong sospek ay na-turn over na sa Pasig City Police Station para sa kaukulang proseso ng kanyang kaso. Malaking ebidensya na ang mga nakumpiskang iligal na droga sa sospek. Kaya nasampahan siya ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Samantala, lalaki tulak ng iligal na droga ang huli sa ikinasang bypass operation ng Quezon City PNP sa Barangay Tatalon. Tutukan mula kay Patrolwoman Aiza Corpus. Sa kahabaan ng Barangay Tatalon, Quezon City, arestado ang isang drug suspect sa ikinasang bypass operation ng Galas Police Station pasado alas 7 ng umaga. Ang suspect ay kinilala na si alias JJ. Nasabat sa suspect ang 5 selyadong pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 4 na gramo at nagkakahalaga ng 27,000 piso, isang pitaka, cellphone at bypass money. Sasampahan ng kasong paglabag ng Section 5 at Section 11 under RA 9165. Ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Mula dito sa Kampo Karingal, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Aiza Corpus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corpus. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Bago tayo magtapos, nais lang po naming batiin si Police Master Sergeant and soon to be Police Senior Master Sergeant Vanessa Villanos ng isang maligayang parawan. Mate, happy birthday! Naway, busog mo kami. At binabati ko din po ang aking mga kasamahan sa PNP Aviation Security Group, Special Operation Unit at kay Police Corporal Leia de la Cruz. Happy birthday, mate! Ayan. So, sila po ay nanonood po ngayon. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Staff Sergeant Ryan C. Sarlanya at Police Corporal Jason De Guerto, maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.